Mabilis na hinawakan ni Gregor si Homer sa magkabilang kwelyo nito. Habang ang mga tauhan ni Homer ay naging alerto, agad nilang tinutukan ng baril si Gregor at Frago. Pero sumenyas lamang si Homer na ibaba ang mga ito. Parang walang katakot-takot si Gregor na harapin ito at maaring hindi nga ito makalabas ng bahay sa dami ng tao sa loob at labas ng hideout base ni Homer. Samantalang si Frago naman ay tahimik lang na nakatayo at kalmadong-kalmado ang palabas ng kanyang katawan. Pero ang loob nito ay nangangatog sa takot dahil baka mamaya ay mabaril sila ng hindi oras. Kaso kahit na anong gawin ni Gregor, hindi maalis ang galit nito sa katawan at hindi pa rin ito binibitawan ng kwelyo ni Homer. Hindi ka ba bibitaw? Medyo nangangawit na kasi ako. Sabay malakas na tinulak ito ni Gregor dahilan na tumama ito sa isang maliit na lamesa at walang sino man sa tauhan nito ang gumagalaw. What the heck is your problem, Homer? Do I need to kill you right now because of these death threats? Halos umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Gregor at talagang natakot ang lahat sa pagsigaw nito. Parang nanlambot ang mga tuhod nila at hindi sila makagalaw kahit sila naman ay nasa kanilang teritoryo. Kanya-kanya na lamang silang napalunok ng sariling laway habang si Gregor naman ay nainis sa mukha ni Homer nang dahil sa pagtawa nito na parang biro lang ang ginawa nito. How did you know that it was me? Ang galing mo naman atang manghula, pinsan. Nangaasar na wika ni Homer at kitang-kita nito kung paano mainis ang mukha ni Gregor. Kaya habang natagal, ay hindi nito maiwasan na matawa at mas lalo pang inisin si Gregor. Don't you dare to call me cousin. What the heck is this, Homer? Tanong ni Gregor at pilit nitong inaayos ang boses kahit inis na. Kasabay nun ang pagtingin nito kay Homer dahil naglakad ito palayo sa sala at naglakad papasok sa isang kwarto. Kaya naman hindi nagatubili si Gregor na sumunod. Boss, huwag kayo magpapaniwala masyado kay Homer. Masyadong ahas yan at baka mamaya mapaano kayo. Nag-aalalang sabi ni Frago habang nakatayo ito sa gitna at pinagmamasdan ng mga tauhan ni Homer. I'm fine. Simpleng sagot ni Gregor at naglakad ito at sumunod kay Homer. Ang mga kamay nito ay tumutunog maigi nang dahil sa galit at isang kwarto na may mga libro ang pinasukan nila. Pari itong library sa dami at may isang lamesa na may kalakihan ang nasa gilid. Mabilis kumunot at sumingkit ang mata ni Gregor nang mapansin niya si Homer. Umupo ito bigla sa swivel chair at matalim ang mga mata na tumingin sa kanya. Kaso sino nga bang makakapagbigay ng takot sa demonyo? Syempre wala. Kahit na anong gawin nila ay hindi ito ganoon kadaling inisin at marunong pa ring magtimpi. What is this for you? You crossed the line, Homer. Sabay lapag ng cellphone sa lamesa at pinakita ni Gregor ang mga litrato na kinuha niya. Habang ang reaksyon ni Homer ay parang wala lang dahil ito nga ang nagpadala ng death threat kay Arabella para alam naman ni Homer na kahit magpadala siya sa asyenda hindi rin naman ito makakarating sa dalaga. Kaya malakas ang loob niyang ipadala ito kahit wala siyang intensyon na saktan si Arabella. Do you like it? Natanggap ba ni Arabella? Parang hindi rin kasi. Mapang-asar na sabi ni Homer at isang sapok ang binigay ni Gregor at tumawa lang ito na parang isang siraulo. Do you know what? I'm just playing, Gregor. Kapag nakapanganak na si Arabella, I swear to God that I will kill you and make her my wife. I think we're good to each other. Dugtong ni Homer at ngumisi lamang ang demonyo sa kanya. Do you think it was easy to defeat me? Are you sure that you can kill me right away? And take note, Homer, even though my wife is too innocent, you can't deceive her on your little tricks. Sabay upo ni Gregor sa isang sofa at parang wala itong pinoproblema kung siya ba'y nakikipagtalo sa isang kaaway niya pagdating sa posisyon. Basta ang alam niya ay makumpirma niya ang death threats na pinadala nito at para na rin mawarningan. Mabilis na kumunot ang noon ni Homer nang dahil sa sinabi ni Gregor. Siya ay tumawa ng mahina at hindi ito naniniwala. Is she not easy to deceive? Do you remember when we met last time at the restaurant with her friend Helena? Arabella volunteered herself to help me with my surprises. What should we call it? Pero hindi sumagot si Gregor at kampanting-kampante ito. Kilala pa rin niya ang asawa kahit na ganun ang nangyari. Siya ay may tiwala rito at alam niyang matalino ito. She's my wife, Homer. Do you forget? She's the queen of this underground. Kaya huwag ka rin pakampante sa itsura ni Arabella. You don't know her, and I'm the only one who knows her.
Mayabang na sabi ni Grigor, pero ang dibdib nito ay kinakabahan na rin. Kung ano-ano na kasing nabanggit niya at hindi siya sigurado sa mga sinabi niya kahit na may tiwala pa ito kay Arabella. Totoo rin naman kasi na madaling malokong asawa nang dahil sa taglay nitong kabaitan. Kasabay noon ang pagtayo ni Grigor at tumunog ang kanyang cellphone. "Your wife is calling." Sambit ni Homer at inihagis ito ni Homer at mabilis na sinambit ni Grigor ang kanyang cellphone. "Wife!" Tawag ni Grigor at nakamasid lamang si Homer at parang nakikinig sa usapan nila. "Tell me when you're going home, okay? I want to eat donut." Masayang sambit ni Arabella sa kabilang linya at nawala ng biglang sama ng loob ni Grigor kay Homer. Bigla yung nawala na parang bula nang marinig nitong boses ng asawa. Habang si Homer naman ay naghihintay lamang at nilalaro ang kanyang mga kamay. "I will, just do not go outside. I'm in the middle of the meeting. Take care, wife." Sabay patay ni Grigor sa kanyang cellphone at nakita nitong humikab si Homer at tumayo. Silang dalaway nagtitigan at umiwas din naman agad si Grigor at naglakad palabas ng kwarto. "Kung magbabala ka lang din na agawin ang trono ko kapag naipanganak na ni Arabel ang anak namin, ayoko magkaroon ng iniisip kapag nagtalo tayo. Baka tapusin ko na lang ang buhay mo." Tumawa ng may lakas si Homer at napatingin ang lahat sa kanilang amo. Nagulat sila nang tumawa ito ng malakas at nanibago sila. Kaya naman agad din tinakpan ni Grigor ang kanyang tenga nang dahil sa inis at hinarap ito na parang walang nangyari. "That's a deal. I'll wait until she born your child. You should get ready, cousin." Napangasar na wika ni Homer at tumiling lamang si Grigor at naglakad palabas ng hideout. Habang pinagtitinginan ito ng lahat, habang palabas at sumakay sa kotse, nawala sa paningin nila lahat si Grigor at inaakala nilang mawawala na ito ngayong araw. Pero nakita nilang nakalabas ito ng buhay sa opisina ng kanilang boss na wala malang kagalos-galos at walang kiemo-emosyon. Habang busy sa pagmamaneho si Frago, hindi nito maiwasang mapatingin sa boss niyang nasa shotgun seat ng kotse at nakalumbaba at nakatingin sa bintana. Pakiramdam ni Frago ay kukuhanin na siya kanina ng Panginoon nang dahil sa dami ng baril na nakatutok sa kanila kanina. Kung tutuusin na hindi na sila mabubuhay pa, kung tinuli ng mga itong pagputok ng kanilang mga baril. Sabay hawak din ni Frago sa kanyang sentido at hindi maiwasan na hilutin ito ng dahil sa biglang pagkirot. "Boss, ano nangyari sa loob? Wala bang nangyaring masama sa inyo matapos niyong makausap si Homer?" Nag-aalalang tanong ni Frago. Kaso isang pilosopong sagot naman na natanggap niya sa amo. "Do I look not okay? Mukha bang may nangyaring masama sa akin?" Pilosopong sagot ni Grigor at inis na inis siyang makita si Homer kanina. Buti na lang talaga wala ito roon si Chiron. Baka kasi bigla ring sumama ang pakaramdam niya kapag dumagdag pa ito sa iniisip niya kanina. "Grabe naman kayo, boss. Nagtatanong lang naman ako at saka hindi ko akalain na parang wala lang sa inyo." Lakas loob na wika ni Frago at dahil sa sinabi nito sa kanyang boss ay agad itong pinagpawisan ng malamig at pawis na pawis ang kanyang batok. Kinakabahan siya sa kanyang sinabi at napalunok na lamang ng sariling laway. Kaso nakahinga rin naman si Frago dahil hindi sumagot si Grigor at hindi nabigyan ng kahit na anong sagot ang tanong niya. Ilang oras din ang lumipas na makauwi si Grigor sa asyenda at sinalubong ito ni Arabella na may mga ngiti sa labi kaya naman napangiti na lang din ng tipid at tago si Grigor at inabot ang 5 boxes ng donut. Nagliwanag naman ang mga mata ni Arabella nang makita pa lang itong malaking plastic na bitbit ni Frago. Kaso mabilis din nabago ang ekspresyon nito masaya nang dahil sa nakita niya at kinuha ang plastic na hawak ni Frago. "Aanhin ko yung ganitong karaming donut? Magpapatayo na ba tayo ng donut shop?" Sabay tawa ng lahat na naririto sa loob ng hasyenda at hindi maiwasang matawa sa sinabi ni Arabella. Napatawa ang lahat nang marinig nilang sinabi ni Arabella. Pero natigilan din ang lahat nang makita nilang tumatakbo si Vera na may hawak ng mga magazines. Excited kasi ito para sa darating na kasal ng dalawa sa susunod na linggo. Kaya naman hindi ito makapaghintay na makapamili na sila at makapaghanda. "Ara, come here. Tingnan mo itong mga gowns. Ang gaganda. Talagang bagay na bagay ito sa iyo lahat." Hindi mapigilan ni Vera ang ipakita kay Arabella ang mga gown na susuotin nito habang ang mga mata ni Arabella ay napadako sa mga magazines para itong batang tumatakbo papalapit kay Vera. Ang kinakain nitong donut na pasalubong ni Grigor ay nabiglang nawala ng saysay. Natuon kasing mata nito sa mga magagandang gown at hindi rin naman umangal si Grigor dahil si Arabella na lang naman ang talagang kulang. "Magsusuot po ba ako niyan? Ang ganda naman masyado." Manghang sabi ni Arabella at hindi maiwasang umiti ni Vera at Damon. "Dapat lang, Ara, dahil ikakasal ulit kayo ni Grigor.
Dapat ay maganda ka at kailangan pagandaan. Mamimili na rin ako at ikaw at si Grigor. Sabay tawag nito sa asawa at nagawa pa nitong hilahin si Grigor papunta sa sofa, habang ang ulo nito'y masakit ng dahil sa nangyari kanina. Napansin ni Arabella na para bang may problema, kaya naman napaisip ito agad at kumunot naman ang noo. Medyo nag-alinlangan pa nga ito noong una, pero ngumiti na lamang. Kay Grigor at saka ito tinanong, "May problema ka ba? Pwede namang mag-share sa akin. Total, alam ko na rin naman na isa kang Mafia King." Seryosong sabi ni Arabella at para bang wala lang dito nang asawa niya isang Mafia King. Bakas ang takot sa mukha ng lahat nang marinig nila ang sinabi ni Arabella. Hindi nila inaasahan na sasabihin nito. Kahit si Damo na tahimik na nakaupo sa sofa at bigla ring nabingi sa sinabi ni Arabella. "What did you say? What do you mean by that?" Sabat bigla ni Damo na tinihintay ng lahat ang sagot ni Arabella. "Ang alin po? About po ba yun sa Mafia King?" Paniniguradong sabi ni Arabella at halos malaglag ang kanilang mga panga. Hindi sila makapaniwala sa sinabi nito, talagang mababalo na sila kakaisip dahil walang sino man sa kanila na gustong malaman ng isang inosenteng katulad ni Arabella ang lihim ng pamilya. Kaya naman napatayo si Vera, tinampas ang braso ni Grigor na may banda at agad itong napatayo sa inis. "Ma'am, what are you doing?" Napasigaw na lamang si Grigor at medyo mainit din ang ulo nito nang dahil sa nangyari kanina. Kaya naman ang boses nito'y tumaas na para bang naka-volume, habang ang tingin ng ina nito ay hindi may pinta nang dahil sa sama nito. Pero muli lang itong nakatanggap ng mga kurot at hampas. "You're my problem. How dare you to tell our secret to Ara? You know it's not the right thing to do." Hindi na rin napansin ni Vera ang mga sinasabi niya. Ayaw rin talaga niyang mabahira ng kahit na ano si Arabella. Kaya naman hindi nila maiwasan na tumaas ang kanilang mga boses. Napansin naman ito agad ni Arabella at ninitian si Vera. Niyaya niya itong umupo sa sofa at naawa sa asawa na kanina pa kinukurot ni Vera. "Ma'am, wag na kayong magalit kay Grigor. Ako lang talaga nagpumilit na malaman kung about sa kanya. Kaya naman ayos lang sa akin at hindi ko naman naisip na masamang tao si Grigor." Bawat isa sa kanila namamangha sa sinabi ni Arabella. Ang mga salita kasi nito'y talaga namang nakakamangha. Hindi nila alam ang mararamdaman at kahit si Judy na nakatayo sa isang gilid habang naglilinis ng lamesa ay hindi maiwasang mapatigil sa kanyang ginagawa. Kahit 1 taon pa lamang siya sa Tomorrow Hacienda, hindi may pagkakaila nito na ito'y natatakot ng malaman niya ng lalaking amo isang Mafia King. Kaya naman hindi niya maiwasang bumilib kay Arabella at parang wala itong katakot-takot. Walang bahid na kaplastikan sa mukha ni Arabella. Ang kanyang mukha'y simple lamang at walang pinagbago. Kung anong palagi nilang nakikita ay ganun pa rin ang mukha nito, kaya naman nagtingin na ng bawat isa tuminga ng malalim. "We're sorry, Ara. Hindi talaga namin gustong malaman mong about sa amin. Mas maiging wala ka ng alam dahil hindi talaga magandang ginagawa namin." Sambit ni Damon at isang ngiti lang ang ibinigay nito kahit na medyo kinakabahan si Arabella sa kanyang mga sinasagot at nanatili pa rin itong kalmado. Hindi madali sa kanya na mag-adjust, agad nang dahil sa nalaman niya. Nakakatakot mang isipin pero ayos lang sa kanya. Hindi naman kasi niya ito nakikitaan ng masama ang mga ito sa kanya, talagang nakikita niyang mahal na mahal siya ng buong pamilya. Kaya agad na lumapit si Arabella kay Damon at Vera. Niyakap niyang dalawang mahigpit at ayaw niyang palagpasin ito. Labis ang pasasalamat dito ni Arabella at masaya siyang malaman ang lalaking naging asawa niya ay anak na itinturing niyang mga magulang. "There's no reason to say sorry, Mom and Dad. I want to say thank you. I can't express my feelings but you know what I mean." Sabay halik ni Damon sa noo ni Arabella at niyakap nila ito ni Vera. Pakiramdam nila ay may anak silang babae at talagang lahat ay gagawin nila para rito. Tumangutango naman si Vera at hindi nito maiwasang maiyak. Pero silang lahat ay natigilan na makarinig si Vera ng hindi magandang salita mula kay Simon na kadarating lamang at kasama nito si Connor. "Ma'am, don't tell me you are going to cry again." Parang niinsulto ni Simon ang ina at agad siyang hinabol nito palabas sa mansyon. "Bumalik ka rito, talagang tatamaan ka sa akin, Simoner!" Sigaw ni Vera at hanggang ngayon ay naghahabulan pa rin ang dalawa at si Argus naman ay napapailing na lamang at kanina pa ito nandito sa mansyon na dahil sa problemang binigay niya kailan lang sa inasikaso tuloy nitong lupain na biglaan nilang nabili nang wala sa oras at nag-iisip ito ng mga bagay na nararapat na ipatayo sa lupain. "Grigor, mamimili na ba ako? Excited na rin kasi ako magsuot ng ganito. Hindi ba hindi tayo nagsuot ng pangkasal?" Sabay tawa ni Arabella at hindi maiwasan ni Grigor na mapangiti. Nang dahil doon, nawala tuloy biglang sakit ng kanyang ulo nang dahil sa sinabi ni Arabella. "You're right, that's why I want to marry you again and again and again."
Kahit isang again lang ay okay na ako. Then she would go upstairs and take a rest. Sabay tango ni Arabella at naglalakad na sila sa hagdan nang biglang sumingit si Juanito. Boss, akala ko po sa elevator. Napatingin dito si Grigor at napapikit na lamang. Bigla niyang naalala na buntis nga pala si Arabella at agad silang dumiretso sa elevator at wala pang 2 minuto na makarating ang dalawa sa kanilang kwarto. Agad itong niyakap ni Grigor at mabilis na hinalikan ng mga labi. Gulat na gulat si Arabella pero hindi naman ito tinulak ang asawa. Naramdaman na lamang nito na nakasandal na pala siya. Sa padaratang ulo niya inaalalayan ni Grigor. What is that? Tanong ni Arabella at hindi ito pinansin ni Grigor at sakay nalikan muli ang asawa. Nasasabik siya nang dahil na rin sa tagal ng huli silang magtalik. Kabado pa nga sa mga oras na ito si Grigor dahil buntis si Arabella. Kaso talagang ayaw paawat ng kanyang mga kamay at mabilis na gumapang sa katawan ni Arabella. Mabilis itong nakaakyat sa itaas ng dibdib ng asawa at nilaro-laro ito. Habang pinipigilan ni Grigor ang sariling gawin ng nais niya, siya ay kumawala na lamang bigla sa halik ni Arabella at huminga sila ng malalim. It's time to go to bed. Magpahinga ka na rin at marami akong gagawin. Sabay hila ni Grigor kay Arabella at hiniga nito sa kama ang asawa. Siya ay kinakabahan at talagang sobrang bilis sa tibok ng puso nito. Medyo naninikip ang pang-ibabang pantalon ni Grigor at parang sasabog na ito. Nakasuot pa naman ito ng pangtrabaho at medyo sumikip ang pantalon na suot. Agad din itong inalis ang necktie na kanyang suot at nagpalit ng short at maluwag na sando. Habang pinapanood ni Arabella ang asawa at nakatagilid lamang sa kama, sabay ba tayo matutulog? Gusto ko na ring mahiga. Bukas na bukas ay titingnan ko rin ang mga gown at mamimili ako. Hindi na ako makapaghintay at excited na rin ako masyado. Sabay kinilig pa si Arabella at hindi may iwasang kagatin ng kumot nila. Lumapit tuloy si Grigor at hinalikan ng noon nito at saka hinagod ang likod. As of now, you should sleep, then tomorrow let's choose your wedding gown. Are we clear? Tanong ni Grigor at napatango naman si Arabella na parang bata. I will. Sabay higa nito tagad pinatong ni Grigor ang ulo ni Arabella sa kanyang braso. Kahit na hindi okay ang pakiramdam ni Grigor, nang dahil sa init na kanyang nararamdaman, medyo hindi pa siya mapakali kahit nakahiga naman siya sa kama. Hinaplos-haplos nitong buhok ni Arabella at makalipas ang ilang minuto, napansin ni Grigor na parang tulog na ito tagad namang inayos ang higa ni Arabella. Matapos itong gawin ni Grigor ay agad itong umalis at tinungo ang banyo. Wala ito sa sariling katinuan at nilabas ang mahabang sandata. Nakahawak pa ito sa lababo at iniisip ang mukha ni Arabella. Parang kay Grigor ay hindi naman masamang ginagawa niya. Natural lang naman sigurong pagpantasyahan niya ito lalo na't mag-asawa na rin naman sila. Ang kamay nito yung pabilis ng pabilis at medyo pinagpapawisan na rin ng malamig si Grigor. Siya ay namimilipit na at ilang minuto rin ang tinagal bago tuluyang lumabas ang isang puting likido na halos kumalat sa kanyang palad ng dahil sa dami. Minabuting itong hinugasan ng kamay gamit ang sabon at naisipan na rin itong maligo nang dahil sa lagkit na nararamdaman. Kalahating minuto rin ang lumipas nang biglang natapos si Grigor sa kanyang pagkaligo. Lumabas ito na may suot na short at sando. Kasabay na ng pagsilip kay Arabella ang mahimbing na natutulog. Wife? Tawag ni Grigor sa asawa niya habang nakahiga ito sa kama at mahimbing na natutulog. Medyo itinungo niya ang kanyang ulo nang sa ganun ay mahalikan niya ang noo nito. Pero sa hindi naasahan ni Grigor, biglang umilaw ang cellphone niya at nakalagay sa tabi ng kama nila. Nakahinga ito ng maluwag dahil wala itong sound. Buti na lang talaga palagi nakasilent ang phone ni Grigor. Kaso ngayon ay nakita niya itong umilaw at agad na kinuha. Kaso ang masayang gabi ni Grigor ay biglang napalitan na naman ng hindi maganda. Wait for me. I will kill you until you die. Mahinang wika ni Grigor at tinitigan si Arabella. Medyo sumasakit na naman ang ulo niya sa kanyang naaalala. Hindi mo wala sa isipan ni Grigor ang mga nangyari kay Arabella. Ang kamay tuloy ay biglang sumasarat sobrang higit noon at kulang na lang ay magsugat ito. Just wait and see. I'm not playing jokes with you. Dugtong ni Grigor at tumigpit ang hawak nito sa cellphone. Nakita lang naman niya ang isang kutsilyo at baril na ginamit ni Homer sa pagpatay. Kumuha na naman ito ng litrato at nakalagay na naman sa kahon at hindi na ito kulay pula. Kulay itim na ito at may mga kasama na namang dugo. Hindi naman nandidiri rito si Grigor dahil wala naman ang mga ganitong pananakot ni Homer. Kaso kahit na anong gawin ni Grigor, siya ay kinakabahan para sa asawa. Kinakabahan siya na baka mamay may gawin nga ito ng hindi maganda. Para pa namang sira si Homer na talagang gagawin ng lahat para maagaw ang trono na nais. Kaya naman walang nagawa si Grigor kung hindi ang humiga sa tabi ni Arabella at tinalikan niya ito nang bago magsimulang ipikit ang mga mata. Hindi pa sumisikat ang araw pero abala ng lahat. Abala ng lahat sa pag-aayos ng dahil sa nalalapit na kasal ni Arabella at Grigor. Sa susunod na linggo na kasi ang plano ng lahat at doon na rin nila ipapakilala ang prinsesa ng pamilya.
Hindi na sila makapaghintay. Lalo na si Vera, excited ito at mas excited pa nga ito sa anak. Talagang maaga itong gumising para lang asikasuhin ang lahat ng invitation. Gusto niya makakarating dapat ang lahat ng mga taong importante sa kanila at mga businessman at businesswoman na mga kaibigan ng pamilya nila. Samantalang hindi maintindihan ni Damon ng asawa, alam kasi niyang aakto ito ng ganito pero hindi niya inasahan na gigising siya nito ng 4:00 para lang sa kasal ng dalawa. Vera, hindi pa dumudungaw ang araw pero ginising mo na ako, inis na wika ni Damon. At panay ang kamot nito. Nasira ang tulog nito nang dahil sa ginawa ni Vera. Masama lang naman tiningnan ni Vera ang asawa at hindi yun pinansin. Basta tumayo na ito tuluyan at saka lumabas sa kwarto. Huwag mo subukang matulog, talagang tatamaan ka sa akin. Bumangon ka na dyan at kailangan tayo ni Grigor at Ara. Kahit natulog pa ang araw basta gumising ka dyan. Sabay tuluyan na nga itong lumabas sa kwarto. Samantalang si Butler Ted ay nagulat dahil hindi naman ito nagigising ng ganito kaaga kapag wala silang lakad ng asawa. Habang si Joselito na nakatayo't umiinom ng kape ay bigla ring napatayo at agad namang nilang binati si Vera. Madam, good morning. Napaaga po ata ang gising nyo. Bati ni Joselito at napansin nila na mukhang napakasaya nito. Halos hindi na mapigilan ni Vera ang hindi mapangiti ng dahil sa saya na kanyang nararamdaman para sa anak. Agad itong umiti at saka dumiretso sa kusina para kumuha ng cookies na palaging ginagawa ni Arabella. Marami pa rin kasing natira ng dahil sa dami ng ginawa nito. Masayang kumain si Vera habang iniisip ang dalawang ikakasal sa simbahan. Kumain na ba kayo? Masyado kasi akong excited sa kasal ni Grigor. Kaya hindi ako mapakalit hindi makatulog. Gusto ko na agad asikasuhin ang lahat ng invitation. Talagang iimbitahan kong lahat. Kitang-kita ni Butler Ted at Joselito kung gaano ka-proud at kasayang amo nilang si Vera. Maging sila tuloy ay sumang-ayon. Naku, totoo po yan madam. Kahit kami hindi rin makapaghintay, may ngiti rin sa labi ni Butler Ted. Namanggitin itong kataga, kaya naman mas lalong naging excited si Vera at lumapit ito agad sa sala at nandun pa rin ang mga ginagawa niya kaninang invitation. Tatapusin ko na rin ito, talagang excited na ako. Sabay tingin ito sa pinto ng kanilang kwarto at kumunot ang noo. Hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas ng pinto si Damon. Kaya naman sigurado si Vera nakabalik na naman ito sa pagkakatulog. Butler Ted, pakikatok nga ang kwarto namin. Huwag ka na lang magsalita at kailangang magising si Damon. Utos ni Vera at medyo kinabahan si Butler Ted. Hindi kasi ito kumakatok sa pinto ng mag-asawa at kusang lumalabas ang dalawa. Hinahayaan kasi nila ito at tanging ang kwarto lamang ng 3 anak ang nagagawa nilang katukan. Nag-aalinlangan pa nga si Butler Ted pero nagulat na lang sila nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila si Damon na halatang inaantok pa. Sino naman kasi ang hindi aantukin sa ganitong oras kung hindi naman ito ang oras na gising nila? Master, good morning. Bati ni Butler Ted at Joselito. Habang ang ibang katulong nakakalabas lang din sa kanilang kwarto ay agad nang bumati sa amo. Master Damon, good morning. Sabay hindi naman sila nito pinansin dahil lutang na lutang pang isipan nito. Wala silang tulog ni Vera nang dahil sa alauna na rin silang natulog nang dahil sa busy ni Vera sa paggawa ng invitation. Ayaw kasi talaga nitong patinag at talagang tuloy-tuloy lang ang paglilista ng mga pangalan na kanyang iimbitahan. Hindi ka ba inaantok? Inaantok pa ako, Vera? Talagang ayaw mo magpatinag at pwedeng hindi naman ikaw ang gumawa niyan. Reklamo ni Damon at masamang tingin lamang ang binigay ni Vera at umiwas na lang tuloy ito ng tingin. Ayaw niya makipagtalo rito, lalo na't maganda ang mood nito. Tigilan mo ako, Damon. Talagang minsan lang yun na talagang kailangang paghandaan. Napatango na lamang si Damon sa asawa niya at sumandal sa sofa. Ilang oras nang lumipas at sumikat na ang tuluyan ng araw. Si Vera excited kahit may 3 oras pa silang hihintayin bago dumating ang stylist ni Arabella at si Grigor naman ay nakapili na ng kanyang susuotin. Tanging si Arabella na lamang ang poproblemahin nila at ang kailangan sa kasal. Hindi tumapakalit napansin ni Vera ang biglang pagbukas ng elevator. Napangiti ito agad at sinalubong si Arabella at kasamang anak na si Grigor. Ara! Sigaw ni Vera at sanay naman na ang lahat kahit nakakabingi pa ang lakas ng boses nito, habang isang ngiti naman ang pinakawalan ni Ara at agad na niyakap si Vera. Medyo masaya rin kasi si Arabella at ang pagkain na dinala sa kanila ni Butler Ted ay tuluyan ang tinanggap ng kanyang tiyan. Ngayon kasi ay panay ang kain niya at hindi niya pinaghihindian ang nakikita niya sa lamesa. Kung noon ay iba't ibang klase ng pagkain na may pasta lamang ang nakakain niya, ngayon ay hindi na. Nakakakain na siya ng mga baboy at manok. Hindi na rin nasusuka si Arabella at talagang bumalik ng sigla nito. Ma'am, what's that?
Bakit ang daming mga papel sa sala? Tanong ni Arabella at natawa naman si Vera at hinila ito papalapit dito. Habang ang isang kamay ni Arabella ay nakahawak sa kanyang tiyan. Medyo malaki na kasi iyon at medyo nakakabigat ng pakiramdam. Bumungad ang napakaraming invitation at ilan na lamang ang kulang. Pinaghirapan itong gawin ni Vera at talagang proud siya sa kanyang nagawa. Habang si Arabella naman hindi maalis ang ngiti sa mga labi at hindi na rin ito makapaghintay pa. Ang kanyang mga mata ay parang kumikinang na parabang nakakita ng isang bagay na gustong-gusto niyang maangkin. Ikaw po ang gumawa niyan? Hala, sobrang thank you. Hindi na napigilan ni Arabella ang magpasalamat at hinawakan naman ni Vera ang kamay nito. Ano ka ba naman? Isa ka na sa pamilya at gusto kong maayos ang lahat. At saka excited na rin kami ni Damon na makita ang maliit na anghel dyan sa sinapupunan mo. Kinikilig maigi si Vera ang sabihin niyang kataga. Mayat maya rin kasi nitong pinag-uusapan ng maliit na anghel sa tiyan ni Arabella. Kapag naisip pa lang nilang tumatakbo, ito'y talaga namang napaka-cute tingnan sa paningin nila. Opo, hindi na rin makapaghintay si Gregor. Sabay tingin ng lahat kay Gregor na busy sa kanyang cellphone na talatang may importante itong kausap. Pero ang hindi alam ng lahat, si Gregor ay kumikilos na. Malapit na ang kasal ng dalawa pero hindi ito masaya. Kinakabahan kasi si Gregor na baka kung anong mangyari sa araw ng kasal. Talagang kumuha pa ito ng ilang tao na tauhan niya sa ibang bansa nang sa ganun ay marami ang taong magbabantay sa kanila. Kaso ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa pinto at parang masisira na ito sa sobrang higpit ng pagkakahawak ni Gregor. Sumakit na naman kasing ulo nito sa balitang nasagap niya kay Connor at Simon. This headache, daing ni Gregor at palagi na rin sumasakit ang ulo nito. Napahawak ito agad sa kanyang sentido gamit ang isang kamay at saka hinilot-hilot. Pero nagulat na lamang si Gregor pero hindi naman halata rito. Kaso hindi pa rin maipagkakaila na nagulat ito at nabiglang sumulpot sa unahan niya si Frago. Boss! Tawag ni Frago at masama rin ang aura ng mukha nito. Nabalitaan na rin ito ang ginagawang bakasyon ni Homer at hindi na rin ito makapag-isip ng tama. Pare-parehas lang naman sila ng iniisip kung hindi ang anghel ni Gregor na si Arabella. I know you know. Pero hindi ko alam kung anong dapat gawin. Sabihan niyo lang po ako anytime at gagawin ko. Dugtong ni Frago tinihintay nitong sagot ni Gregor na nakatungot hinihilot ang noo. Ramdam din ni Frago na namomroblema na rin ito at hindi naman siya makapagsalita dahil kahit hindi nararanasan o nararamdaman ng pakiramdam ni Gregor ay alam niyang mahirap ito at hindi ganun kadaling iresolba. Lalo na kung ang mapapanganib ay ang mahal mo sa buhay. Bigla na lang tuloy napailing si Frago at medyo hinampas-hampas ang sarili. Iniisip niyang nababaliw na siya para sabihin yun kay Gregor. Akma tuloy magsasalita si Frago para humingi ng pasensya pero agad itong napangunahan ni Gregor. I want you to tell Chengsu that I need his team. Kailangan ko rin ng ilang daang tao para lang protektahan ang magaganap na kasal namin sa isang linggo. Frago, do you understand? Napatango naman bigla si Frago nang marinig niya sinabi ni Gregor. Iniintindi niya itong maigi nang sa ganun hindi niya ito madisappoint. Copy? Simpleng sagot ni Frago, tuluyan na itong tumalikod at sumakay sa sariling kotse. Pupunta ito sa gang base para ipahayag kay Chengsu ang nais ni Gregor. Kasabay nun, ang isang napakalambot na yakap ay natanggap ni Gregor at nakita niya si Arabella na nakayakap sa kanya. Ang maliit na babae na hanggang leeg niya ay napakaganda sa paningin ni Gregor. Habang ang mata nito hindi maiwasang mapatingin sa ibaba kung saan may isang tiyan na may kalakihan. Nawala naman ang iniisip ni Gregor at hinawakan niya ito ng dahan-dahan. At dinama ang tiyan ni Arabella na maliit pa lamang at hindi pa naman ganun kalakihan. I want you to take care of yourself. Always remember the things that I told you. Don't you ever trust Homer and Chiron, okay? Just believe me and I won't disappoint you. Sabi ni Gregor at niyakap itong mahigpit ni Arabella. I promise I won't ever talk to him and make my promise that I won't ever lie to Gregor. Hindi alam ni Gregor kung siya bang niloloko lang mga asawa. Sa simple salita'y napakilig na siya nito, talagang nakalimutan ng problema na pinaproblema. Then that's deal. Sabay pinky swear ng dalawa habang si Judy naman ay nasa gilid ng kusina at nakatingin sa dalawa. Kinikilig siya at ngayon niya lang din nakita ang side ng mga among ganito. Tanging si Argus at Connor lamang ang kilala nila na masyadong clingy at masyado ring makulit. Ano kayang mangyayari sa araw ng kasal ni Arabella at Gregor? Manggulo kaya si Homer sa masayang araw ng mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.